Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 8 CTG members sumuko sa Camarines Sur, IED at mga baril isinuko rin. Alex Ayala pasok sa semis ng 2026 Mubadala DC Open. Muling pinataob ang world number 10 Svitolina, makakaharap si Osaka bukas. Campaign period sa BARM parliamentary elections umarangkada na, mahigit 600 na mga kandidato naglalaban-laban sa 80 pwesto. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umabot sa 8 miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang nagbalik loob sa pamahalaan sa magkahiwalay na operasyon sa Libmanan, Camarines Sur, kamakailan. Naunang sumuko ang 6 na rebelde noong July 20 habang 2 pa ang voluntaryong nagbalik loob sa pangunguna ng 9th Infantry Battalion sa ilalim ni Lieutenant Colonel Esteban Mangabat, katuwang ang Libmanan Municipal Police Station. Ang 2 pinakahuling sumuko ang nag-turnover ng isang improvised explosive device o IED, habang ang 6 na naunang nagbalik loob ay nagsuko ng isang .45 caliber pistol, mga magazine, bala at iba pang kagamitang pandigma. Ayon sa 902nd Infantry Brigade, patunay ito ng patuloy na paghina ng CTG at lumalakas na tiwala sa mga programang pangkapayapaan ng pamahalaan. Umabante si Alex Ayala sa semifinals ng 2026 Mubadala DC Open matapos patumbahin ng world number 10 at number 2 seed na si Elina Svitolina ng Ukraine 6-3, 6-4 sa quarterfinals nitong Sabado ng umaga oras sa Pilipinas. Inulit ni Ayala ang kanyang panalo laban kay Svitolina matapos din itong manaig sa Berlin Open noong Hunyo sa kaparehong score. Bumangon ang Filipina matapos maagaw ni Svitolina ang unang laro sa ikalawang set, saka nagwagi sa mahahalagang rallies upang isara ang laban at maitala ang kanyang ika-6 na panalo laban sa top 10 player ngayong season. Dahil sa tagumpay, makakaharap ni Ayala ang dating world number 1 at 4 na beses na Grand Slam champion na si Naomi Osaka ng Japan sa 3:10 AM ng Linggo, oras sa Pilipinas, sa kanilang kauna-unahang paghaharap na ang nakataya ay ang pwesto sa finals. Umarangkada na ang 45 araw na campaign period nitong July 30 para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa September 14 na 631 na mga kandidato at nominees ang maglalaban para sa 80 pwesto sa Bangsamoro Parliament. Bilang paghahanda, isang araw bago nito, July 29, magkakahiwalay na peace covenant signings, unity walks, peace caravans at candidates forums sa Maguindanao del Sur, Cotabato at Basilan ang naganap. Pinangunahan ang mga aktibidad ng COMELEC, Provincial Joint Security Control Center, AFP, PNP, Philippine Coast Guard at mga lokal na pamahalaan kasama ang mga kandidato at iba pang election stakeholders. Lumagda ang mga kandidato sa Peace Covenant bilang panata na isusulong ang mapayapa, tapat at kapanipaniwalang halalan habang nagsilbing simbolo ng pagkakaisa ang Unity Walk at Peace Caravan sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.